So today ngayong araw mga kaboom no, is lalaruin ulit natin yung Garena Delta Force. So last time kasi nilaro natin siya pero using the iPhone 16 Pro Max which naka A18 Pro Bionic chipset. And ngayong araw gagamitin naman natin is yung Poco F7 Ultra. Ito naka Snapdragon 8 Elite. So para makita lang natin kung ano yung magiging performance sa currently pinakamataas na chipset for an Android phone. So currently mga kaboom, ito isa sa pinaka I think magugustuhan ko na FPS games kasi hindi ako mahilig sa Battle Royale and I think makikita nyo yun sa mga videos natin. Bihira ako mag-upload ng game review na kasama yung Call of Duty Battle Royale, Warzone, lalo yung PUBG no kasi every time na yun yung nilalaro ko medyo nahihilo ako. Pero mula bata kasi ako naglalaro ako ng Battlefield. So hindi ko alam kung familiar kayo dun sa game na yun. So exactly yun kung paano nag-work yung Garena Delta Force na Warfare mode. So actually may ganito rin yung Call of Duty Mobile pero limited event lang siya. Minsan meron, minsan wala. Pero itong Delta Force, ito yung pinaka game mode niya. So anyway, tama na yung usapan no. Silipin naman natin kung ano yung current settings ng Garena Delta Force para dito sa Snapdragon 8 Elite. So tingnan natin yung settings, then graphics. Okay, so meron tayong options dito for smooth, standard, meron tayong exquisite, HD, Ultimate, and Max graphics. Pagdating naman sa FPS, meron tayong low, medium, high, ultra, 90 FPS, and 120 FPS. Kung gusto nyo yung pinaka-highest graphics na gusto nyo makita sa game, pwede nyo ilagay yan sa Max. Then, pwede nyo lang ilagay up to Ultimate. Pero kung gusto nyo naman ng highest FPS, pwede nyo ilagay to 120. Pero yung ating quality is magda-drop ng until HD lang. So, para sa akin, okay na yung 60 FPS kasi medyo nahihilo din ako pag naka 120. So, meron tayong graphic style dito na realistic, cinematic, soft, and vivid. Pero ang pinakagusto ko pa rin yung default na realistic. Meron tayong other options like depth of field, bloom, anti-aliasing yan, turn on ko, and water reflection. Pero kung napapansin mo, medyo umiinit yung phone or parang naglalag ng konti yung phone no, pag naglalaro kayo, is i-turn off nyo na lang yung mga to. Currently, yung ating ray tracing is unavailable pa. Pagdating naman sa game mode, meron tayong dalawang main na game mode. So, meron tayong Warfare. So, ito yung parang Battlefield and operations mode which is parang extraction type. So meron tayong campaign mode, yung Black Hawk Down, pero currently available lang siya for PC. Meron din tayo ditong event, so Hot Zone and Trench Line. Pero currently ang lalaroin muna natin is yung Warfare since ito yung pinaka jump pack talaga sa action, no. Ito yung madami talaga nangyayari. So dito natin matetest yung Poco F7 Ultra or specifically yung ano lang, yung ating processor na Snapdragon 8 Elite. So ayan, try natin. So trip ko lang siya laruin ngayon sa Android kasi ayun nga, na-try na natin siya sa pinakamataas ng iPhone, no? Why not i-try din natin sa pinakamataas ng Android? So kayo guys, may naglalaro ba sa inyo ng Battlefield dati, no? So nabutan ko yung Battlefield Bad Company 2. So grabe yung kulog, oh. Grabe, ang solid pa rin ng graphics, oh. Kita nyo ba? Yung level of details dito sa game mo. Yung hangin, no? Humahangin din. Even sa mga leaves sa damo. Uy. As of now, no? Hindi ko masabi kung mostly bots or mga real players. Since ang isang Battlefield or isang Warfare game, 32 by 32. So, medyo maraming players yung kailangan. And ang bilis ng ang bilis ng queue, ng match queuing natin. So, hindi ko talaga masabi kung mostly bot. Pero, natry ko kasing makapaglaro ng game na, alam mo yun, kakabuhay ko lang, tapos, mababaril lang agad. So, ilang times akong ganun. So, may mga matches na talagang ang hirap. Yun talagang tipong di ako makakill ng kalaban. Pero may mga matches din na sobrang dali. Yung parang kahit kaharap ko na yung kalaban, hindi pa ako mabaril. So, tsambahan pa rin siguro, no? Uy. Sa tingin ko yung iba magugustuhan to for the reason na gusto nila action kasi lagi. So ito talaga napakadaming action and pag na-down kayo, so may option kayo to request help para magtawag ng kakampi para i-revive kayo or may option din kayo to give up para mag-respawn agad kayo. Which yun hindi nangyayari sa mga Battle Royale once na na-down ka, 'di ba? Parang game over na. Pero alam ko ngayon nag-try ako maglaro last time ng PUBG and Call of Duty
Pati yung Warzone parang nagre-revive na rin basta buhay yung kakampi mo. Nagre-respawn ka na. So hindi ko alam kung game mode lang yun or limited time or game mode. Ako kasi hindi ako fan ng naglo-loot. Hindi ako fan ng any looter game, 'di ba? Kahit yung mga Fortnite, di ako naglalaro. Kahit yung mga builder game, yung Once Human, yung nagre-request sa inyo na laruin ko, pero di kasi ako fan ng ganong type of game. Yung magbi-build ka. So makikita niyo yung map, no? Sobrang lawak din, no? May nandito, merong dito, meron pa dito. Lawak, oh. So, isang area pa lang nito, ay makikita niyo yung line. Isang line lang na ganun. Parang isang buong map na yun sa Call of Duty. Pero dito, magkakadugtong, magkakasama. So, ganun siya kalawak. Pero still, kahit ganun kalaki yung game, I think optimized siya. Kasi sa Warzone, kahit sa iPhone ko laruin, or kahit sa Red Magic 10 Pro laruin, gaming phone na, pero naglalag pa rin siya. Ito, makikita niyo. Hindi rin umiinit yung phone Highest graphics tayo. And Poco F7 Ultra pa yung gamit natin. Hindi siya umiinit. Kahit yung iPhone 16 Pro Max nung nilaro ko to, hindi siya masyadong uminit Take note, ang isang minimum game, makikita niyo dito sa taas, may timer. Isang game around 20 to 25 minutes ata, minimum. Pero buong game, hindi sila umiinit. Kahit na nakatodo yung settings. Uy. And yun yung reason kung bakit nasasabi ko na kahit papaano, at least kahit na kaka-launch lang nung Delta Force, maganda yung optimization na ginawa sa kanya. So, na-try na natin laruin ngayon sa both highest flagship processor ng iPhone and Android. Try naman natin next time sa mga mid-range and budget phones para makita talaga natin yung level of optimization ng game na to, no? So, nakakalimutan ko, may mga skills nga pala dito na pwede nyong gamitin. Like, ito, yung ginagamit ko ngayon, ang skills natin is yan. Meron tayong parang missile and acceleration. Every agent or soldier, di ko pa sure kung ano tawag, is iba-iba ng skill na nagagamit. Kaya guys, madami ba naglalaro sa inyo currently ng Garena Delta Force? Sa mga nakapaglaro sa inyo, kumusta naman yung naging game nyo? Mas prefer nyo ba to compared sa other shooter games na nandito sa mobile? Or magi-stick pa rin kayo sa dating nilalaro ninyo? Comment nyo naman down below. So, nasa tank tayo ngayon. Boom. Malapit na tayong sumabog. Ba't ang dami dito? Uy, yun mo. Uy. Actually, as much as possible, dapat hindi kayo mag-give up kasi sa points din siya. And naka-vehicle tayo ngayon. Oopsie. Ooh. Try ko kasing sagasaan yung isa. Pero parang di nagre-respond yung controls. So, ayan, talo tayo guys, no? And, ayan, sa tingin ko naman, solid siya for Android flagship phones, no? Okay talaga yung optimizations niya, no? Yung Warzone, sabi ko nga tinry ko na siya laruin dito, medyo naglalag pa rin, lalo pag highest graphics. And pati sa gaming phone, pati dito sa iPhone, ang lag pa rin niya. So, hindi nyo pwedeng sabihin dahil sa settings, hindi tama. Highest processor na ng Android and iPhone yung ginamit natin. So, supposedly, dapat, kung may ganong settings sa mobile, dapat yung pinakamataas na processor for mobile, kaya siya. Kasi ginawa naman yung games na yun for mobile, 'di ba? So, para saan pa yung max settings kung hindi naman siya kakayanin ng pinakamataas currently for mobile? Dapat din na lang nila nilagay, 'di ba? So, yun lang guys, trip ko lang ulit laruin yung Delta Force and may mga nagtanong kasi sa inyo kung okay din ba siya for Android. So, okay naman siya. Hindi naman porket sa iPhone ako naglaro last time hindi siya okay sa Android, no? Like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.